Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So napag-usapan nga natin ang kakulangan ng produksyon ni Klay Thompson sa season na ito. At kung nanonood ka nga ng games ng Warriors ay ikaw mismo ay mapapansin ito. Mapa-eye test man yan o stats ay makikita mo ang pagbagsak ng kanyang performance. Decent 16.9 points per game pa din nga ang ginagawa niya, ngunit ang kanyang efficiency ang bumagsak ng todo. Siya ay shooting career worst 41% sa field at 37% naman sa 3 points, at ang kanyang 16.9 points per game ay ang pinakamababa niyang average since sophomore season niya. At sa opensa pa lang nga yan mga kaibigan, wala pa nga dyan ang kanyang depensa. Kilala nga siya noon bilang one of the best perimeter defenders sa buong NBA, ngunit hindi na ito ang kaso ngayon. Kaya naman sa mga final minutes ng game ay binabangko na nga siya ni Steve Kerr dahil maalat nga ang kanyang shooting at di rin kagandahan ng kanyang depensa. So ano nga ang gagawin niya sa loob ng court, diba? Well, unti-unti na nga natatanggap ni Klay Thompson ang kanyang paglaos. Sa isang interview ay sinabi niya nga na 35 na nga daw siya next year at nanggaling na siya sa ACL at Achilles injury. Hindi na nga daw siya yung katulad ng dati na umiscore ng 60 points in 3 quarters at gumawa ng NBA record 37 points sa isang quarter. Ngunit kaya niya pa din nga daw na maging threat sa loob ng court. Minodel niya nga daw ang kanyang game kay Ray Allen at Reggie Miller at naging epektibo ito hanggang late 30s nila. Plano niya nga daw sundin ang yapak nito. Handa nga daw siyang mag-take ng lesser role kung ang ibig sabihin nito ay mananatili siya sa Golden State Warriors. Well, si Ray Allen nga mga kaibigan ay tinanggap ang 6-man role noon sa Miami Heat noong tumatanda na siya. So malaki nga ito para sa Warriors. Kay Klay na mismo nang galing na handa siyang tumanggap ng lesser role. So titingnan nga natin kung manggagaling na ba sa bench si Klay Thompson next season at kung handa na din ba siyang tumanggap ng mas maliit na kontrata tulad ng kanyang mga idolo Ray Allen at Reggie Miller sa kanilang last year sa NBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Nagtala naman ng halimaw na stats si Victor Wembanyama kontra sa Toronto Raptors. Siya ay gumawa ng 27 points, 14 rebounds, 10 blocks, and 5 assists on 10 of 14 shooting sa field sa loob lamang ng 29 minutes of playing time sa blowout win niya ng San Antonio Spurs sa score ng 122-99. 25.6 assists din si Devin Vassell at 16.6 rebounds din kay Jeremy Sohan. So patuloy nga pinapakita ni Wemby na siya ang Rookie of the Year sa season na ito kahit nasa baba ng standings ang kanyang koponan. Pinadapa naman ni Paul George si Anthony Edwards sa crossover na ito. Ganun pa man ay tinambakan nga ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Clippers sa score ng 121-100. 24 points si Karl Anthony Towns, 23.7 rebounds and 8 assists si Anthony Edwards at 17 points, 10 rebounds and 4 blocks si Rudy Gobert. Sa Clippers naman ay 18 points si Kawhi Leonard, 18 points din si Paul George at 17.6 assists naman kay James Harden. Dahil sa panalo na ito mga kaibigan ay mahahawakan ng Minnesota ang solo first seed sa West sa record na 37 wins and 16 losses.